at sulok. Ang bansa kung saan ang pagunlad ay sinusukat sa puwang ng mayayaman at may hirap. Ang mga mayayaman at may kapangyarihan ay patuloy na nagpapakabundat, habang ang mga mahihirap ay nauupos na sa pakikisama sa sistemang di nila matakasan. Ito ang sitwasyon noong panahon ni Dr. Jose Rizal. Nakakalungkot isipin na nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Ang mga praile at gwardya sibil noon at mga kayumangging buhaya at oligarko naman ngayon. Ngunit paano kung nasa taas ka na pero dumaranas ka pa rin ng kawalangyaan? Paano kung ang mga taong mahalaga sa iyo ay sinasaktan na rin ng mga taong sakim sa kapangyarihan? Makakaya mo bang protektahan at ipaghiganti ang iyong minamahal kung nakahahad lang na ito sa pagbabawi mo sa iyong bayan na sapilitang inaangkin ng mga dayuhan? Buenos tardes, mga senyora, senyor. Maligayang pagdating sa tahanan ng mga De Los Santos. Napakaganda talaga ng tahanan ni Kapitan Tiago. Sinabi mo ba, senyor? Magandang gabi, Tia Isabel. Magandang gabi din, mga dilag. Magdipon muna kayo dyan habang nag-aantay ng mga bisita. Salamat po. Grabe, napakaganda talaga ng bahay nila, no? Nakita mo ba ang palamuti sa may pintuan? At ang mga naggagandahang larawan na nakasabit sa mga pader? Sobra, parang isang palasyo. Sandali, si Padre Damaso ba yun? Siya nga, batiin natin siya. Magandang gabi. Ay, dumaan lamang. Nakakunot nga ang uno, eh. Mukhang hindi maganda ang timpla ng araw na. Kahit kailan talaga ay walang kwentang mga Indyong yan. Mahigit 20 taon na kong nanilbihan sa bayan ng San Diego. Ang buhay ko bilang pari na subaybayan na nila, ngunit nang ako'y madestino sa ibang lugar, kakaunti lamang ang naghatid sa akin. Mga walang modo, walang utang na loob. Totoo ba yan, Padre Damaso? Oo, at isa pa, kung di naman dahil sa nagmamagaling na Teniente General natin, ay hindi ako madidestino sa iba. Siya lang ang bukod tanging naniniwala na ang taong iyon ay hindi makasalanan. Abay, hindi nag-iisip. Maski sa pagpapalibing sa masamang tao, hindi ako kinonsulta. Oo nga, Padre. Padre Damaso, maghulos dili kayo. Tayo nasa ilalim ng bubong ng isang Indio. Tama ho si Padre Sibila. Sa pagkakaalam ko sa mga tunay na nangyayari, wala ho kayo, Padre Damaso, dito sa San Diego noon, kaya inilibing na ang bangkay ng napakarangal na taong iyon. Ngunit Teniente Guevara, di pa rin kayo nagbigay alam. Alam niyo namang may atraso sa amin ng lalaking iyon. Hindi niyo man lang inisip ang pangalan ng Kura Paroko. Dahil sa mabait naman siyang tao, hindi siya makasalanan kagaya ng pinaparatang ninyo. Kumalma lamang mga kapatid, ikinalulungkot ko ang pagkasabi ng maselang bagay na ito. Ngunit, Padre Damaso, tanggapin niyo nang napabuti kayo sa pagkalipat ninyo. Napabuti ba, Padre Sibila? Baka naging daan para mawala ang pananalig ng mga Indio sa Diyos. Victorina, ano ba? Anong nangyayari dito, mga kapatid? Don Tiburcio, Doña Victorina, paumanhin sa munting di pagkakaintindihang ito. Tayo na't mag-antay na lang na matiwasay kay Kapitan Tiago. Sige. Dapat lang kumalma ang lahat. Isa nga naman itong kasiyahan.